News FM station of RMN sa Cotabato 90.9 DXNY. Oras sa Pilipinas sa next may ganap na alas 6:07 na po ng umaga oras at sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa po nga magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Lunes. Mga kasama ngayon po at rest na po sa buwan po ng Agosto 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kami po umaasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatuan. Malayo sa anumang karamdaman, nasamahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo po radyoman sa nakalipas na 48 hours dito sa lubat labas nating pinakamamahal na Cotabato City. Sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman, ating kaagapay this morning si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Barangay Chairman sa Carmen sa North Cotabato patay matapos pagbabarilin. Una sa lahat, headlines. Sang bangkay ng lalaki nakita ang palutang-lutang kahapon sa Tamuntaka River. Una sa lahat, headlines. Isang karnap na Toyota Fortuner na-recover sa isang barangay sa bayan po ng Sharif Aguac. Una sa lahat, headlines. Estudyante, hospital ang bagsak matapos na bugbugin sa Kidapawan City. Una sa lahat, headlines. Dalawang wanted person sa Maguindanao del Norte arestado sa manhunt operation na pinangunahan ng RHPU PAR. Una sa lahat, headlines. Regional Top 7 most wanted person na sa Soc Sergeant arestado naman sa bayan po ng Midsayap. Una sa lahat, headlines. Rido sa Matalam, natuldukan na mga high-powered firearms isunuko ng dalawang panig. Una sa lahat, headlines. 6 na LGU sa Special Geographic Area nanumpa sa Bangsamoro Federalist Party. Kasama ang kanilang mga opisyal, mga barangay at ang mga barangay kagawad. Una sa lahat, headlines. Caravan ng United Bangsamoro Justice Party nung Sabado ng umaga sa Cotabato City. Dinaluhan ng libo-libong mga driver o mga sasakyan at ang mga supporters. Una sa lahat, headlines. PNP at ang militar bantay sarado ang seguridad sa Matalam kasunod ng nangyaring bakbakan. Una sa lahat, headlines. 37 IB sumailalim sa battalion evaluation upang palakasin ang operational readiness. Una sa lahat, headlines. MILF Ajag itinuring na matagumpay ang paglaya ng BF Commander sa New Bilibid Prison matapos ang 23 taong pagkakakulong. Una sa lahat, headlines. Amanda Barm hinikayat ang Korte Suprema na maglabas ng order bago ang parliamentary election. Una sa lahat, headlines. 3,000 pamilya sa Maguindanao del Sur na bigyan ng relief assistance kasunod ng bagyong si Quiapo. Una sa lahat, headlines. Balitang national, DepEd nanawagan o nagawang bawasan ng teachers' paperwork ng 57%. Una sa lahat, headlines. Malacanang nirerespeto ang desisyon ng Sandigan Bayan na sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka,
Eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome muli sa ating unang radyo ng balita. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating programa this morning sa ating mga suki na mga driver na sweet lover. Good morning po sa inyo sa mga tendero-tendera ng gulat at karne sa area po ng supermarket sa Bagsakan area. Mapya mapita sa kanulangan sa mga nagkakape sa mga sandaling ito ng Anas Nitty Ground Coffee. Good morning. At sa atin po mga farmers na maagang gumising para gawin ang kanila pong sakahan. Good morning sa ating mga Facebook page sa viewer. Huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan dito sa Cotabato City at sa iba pang panig po ng ating kapuluan. Good morning. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Ito malungkot na balita dahil isang kaso po ng pamamaril ang naganap dyan po sa bayan po ng Carmen na kung saan isa pong barangay chairman ng Pumanaw matapos na tambangan nitong linggo po ng umaga kahapon Agosto. Kinilala ang naturang biktima na si Chairman Arnel Aliudin ng barangay, chairman ng barangay Diis sa bayan po ng Carmen. Sa inisyal na informasyon ng North Cotabato PNP, ng Carmen PNP ni Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, sakay ng kanya pong Mitsubishi L300 na sasakyan na si Aliudin nang ambusin sa barangay Kadiis ng mga salarin na mabilis namang nakatakas. Iniwan nilang duguan at nakabulagta sa loob ng naturang sasakyan ang naturang barangay chairman. Ayon pa sa mga opisyal ng Cotabato Provincial Police Office, nagtutulungan ang mga lokal na pamahalaan ng Carmen at ng PNP para sa mabilis na pagresolba sa naturang kaukulang kaso. Di patukoy ng kapulisan kung anong motibo at kung sino nasa likod ng naturang pamamaril. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Cotabato City, isang bangkay ng lalaki nakitang palutang-lutang sa bahagi ng Tamuntaka River kahapon. Ang naturang bangkay ay nakasuot po ng kulay orange na t-shirt at nakasuot ng short na kulay itim. Kaagad namang kinuha ng mga kamag-anak o ng mga residenteng nakatira sa naturang paligid ng Tamuntaka River ang naturang bangkay para ito po ay mai-report sa ating mga otoridad at maidala sa Cotabato Regional and Medical Center. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng Police Station Number 3 ang pagkakilanlan sa naturang lalaki na nagkakaedad ng 15 hanggang 20 anyos. Di pa batid kung paano nalunod at saang bahagi ng lugar sa Cotabato City nalunod ang naturang biktima. Unang radyo, unang balita. Oras po natin ganap na ang alas 5:16 na po ng umaga. Ang oras na yan hatid po sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa Balota. Isang carnap vehicle na recover ng Sheriff Agwak PNP katuwang ang 34th Infantry Battalion sa isinagawang follow-up operation sa area po ng Sheriff Agwak, particular sa Barangay Lapok.
Nabawi ng pinagsanib na puwersa ng militar ng 34th IB at ng pulisya ang isang kulay puting Toyota Fortuner. Sa report na natunto na naturang sasakyan dahil sa GPS monitoring system na nakakabit sa naturang sasakyan. Matapos na makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na ito ay ninakaw at isinangla sa Esperanza Sultan Kudarat. Naiulat ding bumiyahe ang naturang sasakyan na patungong Davao bago natuloy o natukoy ang kanyang kinaroroonan dito sa bahagi po ng Maguindanao del Sur. Kaya't isinagawa ang naturang operasyon ng mga tauhan ng 34th IB at ng Saripagua PNP na nagresulta sa pagka-recover ng naturang karnap na vehicle. Naibalik din sa may-ari ng naturang Fortuner habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nasa likod ng pagtangay, pagdala ng naturang sasakyan sa barangay Lapok. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:18 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At ano pong tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman ng kumalang po ng balita. Ating unang dakwa niya sa radyoman na maestro. 12 anyos na batang lalaki na saging ng minivan sa dato din Sinsuat ay naisugod daw sa pagabutan. Sa detalye sa radyoman maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Sugatan ng isang 12 anyos na batang lalaki matapos itong masagi ng isang puting Suzuki minivan sa Diversion Road sakop ng Barangay Kapiton sa bayan ng Daturin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Pasado alas 3 ng hapon kahapon na kinilala ang naturang biktima na si alias Jai, residente ng Barangay Awang sa nasabing bayan. Ayon sa tiyuhin nito, naghihintay lamang ito ang bata sa gilid ng kalsada ng aksidenteng masagi ng minivan. Dahil sa lakas ng impact ito ay tumilapo ng biktima at nagtamo ito ng sugat galos sa katawan. Agad naman ito dinala sa pinakamalapit na ospital kung saan patuloy itong nagpapagaling. Nagkaroon na rin ng maayos na kasunduan o amicable settlement sa pagitan ng magkabilang panig. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat maestro sa balita sa detalye ng balitang yan. Samantala dakwa natin sa radyoman Dato Jul. Senior citizen na 2 araw ng pinaghahanap, babaeng bangkay na daw ng matagpuan sa ilog sa Tulunan. Sa detalye sa radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Natagpuang wala ng buhay at palutang-lutang alas 9 ng umaga kahapon sa Malasila River ng Purok 8, Barangay Bagumbayan, Tulunan, North Cotabato. Ang isang 60 anyos na lalaking 2 araw nang nawawala at pinaghahanap ng kanyang pamilya. Kinilala ang biktima na si Leode Tiloy Diego, residente ng Purok 7 ng Barangay La Esperanza sa nasabing bayan. Ayon sa kanyang pamilya, huli siyang nakita noong Biyernes matapos dumalo sa isang birthday party kung saan nagpaalam itong uuwi kagad ngunit hindi na siya nakabalik sa kanilang bahay. Agad na ipinalam ang insidente sa mga otoridad at kinilala mismo ng kanyang mga kamag-anak ang nasabing bangkay ng biktimang pinaniniwalaang naligaw ng landas habang pauwi dahil sa kadiliman ng lugar. Patuloy naman na nagsasagawa ng masusing investigasyon ng Tulunan MPS upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ni Diego at malaman kung may anumang indikasyon ng foul play sa naturang insidente. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Dakwa natin sa Radyoman Daisy, sinasabing MOA o MOH BARM. Pinalakas ang programa sa pag-iwas ng ilang sakit at dekalidad na pangangasiwa sa mga kaso sa riyon ng BARM. Ating dakwan sa detalye sa Radyoman Daisy Mangot. DXMY. Tatak RMN Report. Matagumpay na isinagawa ng Ministry of Health o MOH BARM ang STI Syndromic Case Management Training sa Cotabato City bilang bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na mapalakas ang kalidad ng pangangasiwa sa mga kaso ng sexually transmitted infections o STIs sa buong rehiyon. Nagsama-sama sa 3 araw na pagsasanay ang mga doktor, nurse, medical technologist at komadrona mula sa iba't ibang bahagi ng BARM upang higit pang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagsusuri at pamamahala ng mga kaso ng STIs.
sa pamamagitan ng masigasig na pangunguna at mahusay na koordinasyon ni HIV Program Coordinator by Princess Alisa Baragir Ahmad, RNMPA. Higit pang napalawak ang kaalaman at klinikal na kasanayan ng mga profesional sa kalusugan sa paggamit ng syndromic approach sa pamamahala ng mga kaso ng STIs. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Mandaisy sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na this morning. Kay Aga Sulaiman at kay Sally Abdul Karim, kay Haya Abby, pa-shoutout sa Abby family dyan sa Baguio po ng Nasala, Ligawan. At kay Mad Sambag, good morning. Kay Katbar, Dato Nor Shajid, pa-shoutout po sa aking mga kasamang naka-duty na si Ma'am Asna Inok ng Anulaw Hospital sa bahagi po ng Kabakan sa North Cotabato. Good morning po kayo sa inyo. Kay Ma'am Beth Swaga Bla, good morning dito sa bahagi po ng Cotabato City sa RH6. At good morning din po dito sa kay Marvin Leon, kay Simbay Adam, good morning. Kay Nancy Sabado Blanca Raimonde, kay Seb Aleo Salvador, ng Tenorio Awang, kay Sir Dato Tuguto, kay Father Elmar Cortel, good morning. At kay June Casan, kay Matwa Manguda, good morning. Kay Black Hawk Ala, kay Simbay Adam, at kay Nathan Kilaton, good morning kay Nathan dyan sa Bagi ng Pigkawayan. Kay Manisan Jezabel ng RH Dan sa Amado Papa Street, kay Maymay Gambaan Kiwi Lobe, watching from Kuwait. Kay Aladdin Baragir, good morning sa Binolan, Dato Udin Sinswat. Kay Sahara Uto Ganoy, kay Wahida Kan Mamalapat sa bagay ng SGA sa Kadayangan. At kay Fatima Uto Abdullah Ayob sa area ng RH9. Kay Mud Sainal, good morning. At kay Sukarno Edsa, kay Norma sa Madalan. Kay Ani Sedon, good morning po sa inyo. At kay Jainuddin Hailon sa Esperanza Sultan Kudarat, good morning. At kay Aida Usman na Mapya Mapita, oras mo natin ganap ng alas 5:24 na po na umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Kada adlaw magsigi og trabaho. Pagkatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampaligon sa lawas. Nasabot kaya ang fat, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos sa SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko.
Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6am dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Sa bawat barangay, sa bawat tahanan, may leader na handang maglingkod. Kailanman sa Special Geographic Variation Sandigan, maaasahang kaagapay ng bayan. Mula sa tapang ng pakikibaka, ngayon ay kapayapaan ang dala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saki suwatano at pagkasuldo mana si Sultan Dato' Ken Upong Gumbila ay kasapun duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam abot kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong partido no BFP. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na tradisyonal leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa ko. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagal no peace, unity and solidarity. Mag-isa-isa kanong nyaba akamal itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa bawat barangay, sa bawat tahanan, may leader na handang maglingkod kailanman. Sa Special Geographic Variation Sandigan, maaasahang kaagapay ng bayan. Mula sa tapang ng pakikibaka, ngayon ay kapayapaan ang dala. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka,
Eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:32 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Lunes at Tres sa buwan po ng Agosto 2026. Unang Monday para sa buwan ng wika. Good morning sa ating mga estudyante na maaga pong gumising para sa kanilang maagang klase. Iba, mga 4:30, nag-abang ng masasakyan na patungo ng Cotabato City. Good morning sa ating mga kaguruan, sa mga teachers na nakatutok po sa DXMY, mapya-mapita sa Kanulangunsan. Kay Connie Meme sa bahagi po ng Poblacion 8 sa Cotabato City, kay June Ray Leonardo sa Barangay Itaw, sako po ng South UP. Good morning sa malayong bayan po ng South UP sa Maguindanao del Sur kay Munina Haron Mantawil. Pabati daw sa Mantawil Haron family. Salamat DXMY kay Bayo Makulson Mitimbang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok Bay Alabi sa Dato Balabaran, kay Ahmad Enok, kay Aida Usman, kay Violet Ningaska Pantuhan, kay Parida Balabagan sa SGA sa Barangay Lagundi sa Tugunan. Good morning po sa inyo, ma'am. Sa Team Talipapa, kay Ate Jane, Kuya June Amis, good morning po sa inyo. At kay Sarge Wanday, kay Kuya Rigor, kay Ma'am Mabay Mems Balaw sa bagi ng RH11 dito sa Cotabato City sa mga subdivision ng barangay. At kay Ma'am Ruby at kay Sir June Lantaya sa Tapayan, Sultan Mastura, good morning. Sa iba pang balita mga kasama nitong Sabado, nasa 800 opisyal kabilang ang mga alkalde, vice-alkalde, sangguniang bayan members at mga kapitan, mga barangay kagawad mula sa 6 na mga bayan ng Special Geographic Area tulad ng Tugunan, Malitigaw, Pahamudin, Nabalawag, Old Kaabakan at ang Kadayangan. Sa SGA, ang opisyal na nanumpa ng kanilang buong katapatan bilang kasapi ng Bangsamoro Federalist Party sa bahagi pa ng midsayap nitong Sabado. Ang mas o-taking ng mga opisyal ay pinangunahan ni BFP President MP Tumanda Antok na dinaluhan ng mga kilalang opisyal at ang mga kandidato ng mga Bangsamoro Federalist Party. Naroon na si Isgada Administrator MP Muhammad Kelly Antaw, si MP Butch Malang at iba pang mga opisyal at mga kinatawan ng BFP. Unang Radyo, Unang Balita. Ngayong araw, sa 8 ng munisipyo ng Special Geographic Areas, 6 yung mga officials na 6 ka munisipyo, yung mga officials na nandito sa mas hot-taking na ganapin sa oras na ito dito sa Bisaya, Cotabato. Ibig bang sabihin, may higit 95% sa local city executives mula Governor, mayors, vice mayors, kapitan, sangguniang bayan, board members, at kagawad sumapi na sa Bangsamoro Federalist Party. Ito rin yung hangad natin. Lahat ng tao, maging kakampi natin. Kakampi natin yung mga grupong revolusyonaryo, MLLF at MILF. Kakampi na natin ngayon yung nasa local government units, governors at lahat ng nasabi ko na mga opisyalis. Kasama natin yung mga mahalagang sektor ng ating society. Wala nang reason bakit hindi tayo magtagumpay yung sa lahat. Unang Radyo, Unang Balita.
Nagbigay naman ng suporta si ISGAD Administrator Muhammad Kelly Antaw sa mga dumalo sa naturang pag-o-taking ng nasa 800 mga opisyalas. Galing po sa 6 na mga bayan dito sa Special Geographic Area. Si MP Kelly Antaw ay bago lamang naihalal o na-appoint bilang ISGAD Administrator kapalit ni MP Butch Malang na abala ngayon dito sa pangangampanya sa unang distrito ng SGA. Unang radyo, unang balita. Our goal or right to self-determination. Si kita no ipapanday, kalau kang gobyerno tano, si kita no ipapanday sa niya mga tanong sa pila po na si kita ipapanday ang aksentit sunod pong ito barangay, mailay na North Cotabato, mailay na Governor North Cotabato, na hindi nagkamali ang kanyang pagpayag na magsali tayo dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Namba ikinataw ko sa Together Again. Noken, anong manang magmura? Abula-bula ang katawang stasal to. Nagumula-bula ang katawang ni Kaliwahin. Unang radyo, unang balita. Samantala nung Sabado din, sinagawa ang kick-off caravan ng United Bangsamoro Justice Party na kung saan ay dinaluhan ito ng libo-libo mga supporters na sumakay sa iba't ibang mga uri pa ng sasakyan na nagsimula sila sa bagay ng Crossing Bubong, umikot dito sa bagay ng Sinswat Avenue, sa area po ng Parang Road hanggang sa Silim Senior Street. Dumaan na sa bagay ng lugay-lugay sa Bagwa 1 at Bagwa 2 dito sa Cotabato City hanggang dito sa bahagi po ng TB Juliano Avenue at nakarating dito sa bahagi po ng Malagapas area. Ayon na sa organizer na naturang caravan na si Doc Solcarnain Abbas, ang presidente ng UBGP sa Cotabato City, na kung saan ay ang dami pong nagsumama maliban na sa mga nagsalubong sa kanila dito sa mga kanila pong dinaanan na nagpakita ng suporta. Kahapon din, isinagawa din dito sa Tamuntaka ang programa para po dito sa isang aktibidad na kung saan ay dumalo po dito si Vice President ng UBGP na si Muagi Rikbal at kanyang iginiit na walang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung wala ang Moro Islamic Liberation Front. Sa kanyang mensahe sa isanagawang pagtitipon ng UBGP kahapon, sinabi ni Iqbal na mahalagang maunawaan ng bawat Bangsamoro ang pinagmulan ng kasalukuyang Bangsamoro government. Unang radyo, unang balita. Itong kapanganay, bitihan ko sa ito na ijak ko sa kano upang mga kapapandang sa Island tamatay namin magbuwatan. Nagay pa gano'y pag-ijak ko sa kano upang mga kapapandang maawa ang ginasa sa Island namin magbuwatan ng marakyataw. Pasangan sa marakyataw. Nagina niya ko sa maya umbungan at inigarat sa karatan kamang sa muna na nakatigil muna kapaligin na din so kung hindi ko marami na tao taman sa nagkabas na adel sa kita abang sa mga kung gamit ko kaya babahan pa niya ano mo sa timan sa mga pangalitan mo kung lukas na hindi na inform. Kung gano'n, iningingi po kapagdalagoy at pagkakapagpuya na inibabas. Naging nga doon mga din so TRP NNL Final Agreement of 1996 na adin so far nalami ng pungkutiran na ipad si pungkutiran. Bahay si kita rin nakasumpat sa ba. Kasumpatan tanong, so na po ang mga pangalan tanong sa NNL
Ang anti-Baptist agreement na alin sa autonomous region ng Mindanao. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, pinangunahan ni na Abdullah Hamza alias Commander Transceiver at Commander Hadi Magid ang sinagawang Rido Settlement sa bayan po ng Nabalawag Special Geographic Area. Sa dalawang nag-aalitang grupo sa mga bayan ng Nabalawag, naging katuwang sa nasabing inisyatiba ang 602nd Brigade 33rd IB Iskada Empos at ang tanggapan ni Special Geographic Area Administrator MP Muhammad Kelly Antao pang tuluyang maibalik ang kapayapaan sa lugar. Ayon pa kay Commander Transceiver at na Commander Hadi, matapos maresolbang sigalot at prioridad naman nilang maibalik o mayatid ang mga ayuda sa mga sibilyan na naapektuhan na dulot po ng alitan at ng pagbaha. Gayunman, nagpayag sila ng pangamba dahil ang ilang individual o may ilang individual sa social media na kumukwestiyon sa kanilang pagtulong sa mga nangangailangan. Yung pangyayari na yan ay dapat ilagay lang natin sa proseso. Total, may mga suspect din sila. So hinili natin sa kanya na hindi magkakaroon ng malaking gulo dahil kawawa yung civilian na makukulatiran po sa barangay ng Nabalawag Municipality. So ganun pa man, may mga hiniling din si Commander Hound na ito. So kinausap naman natin yung grupo ni Dato Rins. So napakiusapan din natin na yung mga hiling ng kabila na para hindi lumala yung tension. So kayanan din natin na napauron natin. So hanggang sa umabot na ito sa leadership ng 602nd Brigade ng Philippine Army at nagkaroon po tayo ng peace dialogue noong July 27 sa 33rd IB. Katuwang po ninyo si Ginoong Hadi, no? Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, muling nanawagan sa Supreme Court ang grupo ng Amana Farm na magpalabas ng kanilang pong ruling bago ang gaganaping first parliamentary election sa September 14. Sila po ay muling nagkandak ng rally sa harap po ng tanggapan ng Supreme Court para ipanawagan ang kanilang pong hiling na dapat ay magpalabas ng desisyon ng Supreme Court regarding sa mga naisampa dito sa pag-question nila sa BAA number 86. Unang radyo, unang balita. Narito kami ngayon sa harap ng Korte Suprema not to stop the BARM election. Not to stop the BARM election, but to prevent an election whose legal foundation may later collapse. Sa September 14, buboto ang Bangsamoro para sa first elected 18-member parliament. That parliament will choose the chief minister and govern millions of people. Pero ang districts, representation, party participation, governing that election remain under constitutional challenge. The court ordered the BTE to answer and submit the documents behind new districting law. The BTE asked for additional time. The court granted 30 days. Pero matapos humingi ng panahon ang BTE, hindi pa rin sila sumagot. Silence cannot defend a law, and silence cannot become the foundation of the first elected Bangsamoro Parliament. That is why we filed a very urgent motion to resolve. We also ask for a TRO or a status quo ante-order before the constitutional injury becomes irreversible. President Marcos said the election must be peaceful, orderly, and credible. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, matagumpay na naresolba ang isang alitan ang kanorido sa pagitan ng dalawang pamilya sa Barangay Estado sa Matalam, North Cotabato, kasunod ng dialogo na pinanguna ng 602nd Infantry Liberator Brigade.
na dinaluhan ng militar, kapulisan, LGU at ng MILF Adyag, mga opisyal ng barangay at ng mga religious leader. Kasunod ng kasunduan, nagsagawa ng ang pinagsanib na puwersa ng Army ng Joint Law Enforcement Support Operation at Combat Clearing Operation upang matiyak ang sa barangay Estado at barangay Marbel at maiwasan ang panibagong tunggalian. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:47 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating balikan mga kasama, report natin mga kasamang radyo man na kumala po ng balita. Balikan natin sa radyo man na Maestro Rahi Bansaw sa kanyang report mga kasama. Mass OT King ng BFP sa SJA pinangunahan ni MP Balang. Sa detalye sa radyo man Maestro Rahi Bansaw. DXMY. Tatak RMN Report. Pinangunahan ni BTA Member of the Parliament Boots Malang at Bangsamoro Federalist Party President Dr. Tumanda Antok ang mass out-taking ceremony ng Bangsamoro Federalist Party sa taga-Special Geographic Area sa isang palamigan sa bayan ng Midsayap. Ito'y kinabibilangan ng mga alkalde at mga sangguniang bayan sa bayan ng Old Kabakan, bayan ng Malidegaw, bayan ng Tugunan at bayan ng Nabalawag. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Bansaw Tatak RMN. Unang balita. Salamat na Maestro sa balitang yan. Samantala, nakuha natin sa Radyo Man Dato Jul. O si Dato Ebs muna. Ating nakuha na sa Radyo Man Dato Ebs abang sa kanyang report. From the Presinto. Dato Ebs. Timbog sa ikinasang municipal o timbog sa ikinasang drug bypass operation ang isang municipal drug lease level matapos nga masakote ng PNP Drug Enforcement Group katuwang ang Buldun MPS Second Marine Company PDEU, RDU at PDEA Farm alas 2:14 ng hapon kahapon sa bahagi ng Barangay Kalaan, Buldun, Maguindanao del Norte. Kinilala ni PDEG Chief Police Lieutenant Colonel Mina Agbasitang suspect na si Uting Abdul Aratok na sa ustong gulang magsasaka residente sa nasabing barangay. Nasamsam ng mga drug busters sa suspect ang dalawang medium-sized plastic sachet na naglalaman ng suspected drugs na tinatayang may timbang 50 grams na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Bukod dito, na-recover din sa suspect ang ilang non-drug evidence, payong tricycle at 1,000 na bypass money. Pansamantalang nasa kustodiya ng PDEG SOU PAR ang suspect at posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 965 na isasampal laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak RMN. Unang balita. Salamat Dato Web sa balitang yan. Balikan natin na sa Radyo Man Dato Jul sa kanyang report mga kasama. DXMY. Tatak RMN Report. Binawi ng Islamic Dawah Council of the Philippines Incorporated o IDCP ang halal certificates ng 4 na beef loaf products matapos manong hindi matugunan ang halal requirements ng kanilang tanggapan. Epektibo ang withdrawal noong July 27 ng kasalukuyang taon at kabilang sa mga apektadong produkto ang Argentina Beef Loaf Regular, Argentina Beef Loaf Hot and Spicy, 555 Beef Loaf at Lucky 7 Beef Loaf.
Ayon sa IDCP, hindi na nito magagarantiyahan na halal ang naturang mga produkto batay sa kanilang mga pamantayan. Dahil dito, ipinabot ng konseho ang abiso sa publiko at sa mga kinaukulang sektor para sa kanilang kaalaman. Samantala, naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Argentina Beef Loaf kaugnay ng usapin nila. Nagsimula ang isyu mula sa isang abiso sa Brunei na kalaunan ay nakaapekto rin sa halal certification ng ilang batch habang isinasagawa ang karagdagang pagsusuri. Gayunpaman, nakikipagtulungan sila sa mga kinaukulang otoridad, nagsagawa ng sariling investigasyon at nagpadala na rin ng mga sample sa isang independent laboratory sa ibang bansa habang hinihintay ang opisyal na resulta at tiniyak na magbibigay sila ng kaukulang update sa publiko. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Unang radyo, unang balita. Salamat na to Jul. Nakuha naman natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. MBHT, DepEd, CHED, TESDAT, PRC nagkaisa upang patatagi ng koordinasyon sa edukasyon dito sa Bangsamoro Region. Sa detalye si Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Pinagtibay ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHT BARM, Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Professional Regulation Commission o PRC ang isang makasaysayang partnership sa pamamagitan ng paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA para sa pagtatatag ng Bangsamoro Education Coordination Forum o BECF sa paglulunsad ng EDCOM 2 Second Year Exhibit sa Senado ng Pilipinas. Nilagdaan ang kasunduan ni na Interim Chief Minister at kasalukuyang MBHTE Minister Abdul Rauf Makakua, DepEd Secretary Sani Angara, TESDA Director General Jose Francisco Benitez, CHED Chairperson Shirley Agrupis at PRC Chairperson Charito Zamora. Sa pamamagitan nito, muling pinagtibay ng pamahalaang Bangsamoro at pambansang pamahalaan ang kanilang pangako na palakasin ang koordinasyon sa polisiya, pagtutulungan ng mga institusyon at pamamahala sa sektor ng edukasyon sa buong BARM. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni CM Makakua na ang kasunduang ito ay sumasalamin sa iisang hangarin na mailagay sa sentro ng pamamahala ang kapakanan at kinabukasan ng bawat batang Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating kasilipin muna mga kasama resulta ng draw ng PCSO kahapon na di po umuurong sa pagtulong. Alas 2 Wartres lumabas 881, 9pm o 5pm naman 929. Alas 9 Wartres 350. Samantalang sa milyones na papremyo 649. Nasa 21 o 25.1 milyon ang jackpot prize. Winning combination po natin 37, 16, 01, 23, 35 at 07. Sa Ultra Lotto 658 nasa 1 malaki-laki na 176.9 milyon ang jackpot prize. Winning combination 41, 38, 09, 23, 24 at 35. Congratulations sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin. Kay Austin Jane na Magbanwa. May klase po ba ngayon? May klase po. Wala pong bagyo. Wala pong ulan sa atin sa mga sandaling ito. Yung bagyong si Luis ay nasa labas pa ng far. Nasa Pacific Ocean pa. Kay Edna Baltimore ng RH9 na good morning at kay Dato Ali Abbas na Tamuntaka 2 dito sa Cotabato City. At kay Bay Gyara Ura Usman na Mapia Mapita DXMY sa site 2 ng Tamuntaka 1 pa shoutout sa kanila at sa aming mahal na barangay chairman na si Kapitan Ahmad Urak Sukran DXMY. Kay Dato Metrex Uto, good morning kay Ray Molina sa Makilala at kay John Benson Samson at kay Tung Upak ng Dato Anggala Midtimbang. Balikan natin sa Radyo Monday si update naman sa mga Marites. Balitang Showbiz.
Split na si Yayo Aguila sa kanyang nobyo of 5 years na si Melvin Veseral. Si Melvin na mas bata sa aktres ng 4 na taon ay kapatid ni Maricel Laksa, ina ni Donnie Pangilinan. Gayunpaman, ayaw magsalita ni Yayo tungkol sa breakup noong mag-guest siya sa Fast Talk with Boy Abunda. Bago si Melvin, si William Martinez ang naging asawa ni Yayo for 25 years. Una itong inamin ng aktres sa PEP nitong February 2025. On their breakup, ikinagulat ito ng marami. Ayon mismo kasi kay Yayo noon, maalaga daw si Melvin, bagay na hindi daw nito naranasan noon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Good morning kay Merlin Sanchez Ronimo at kay Jeneline Porras Magallanes ng Nuro UP. Kay Kuya Dats Aragasi, good morning dito sa RH9. Susunod na si Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at radyoman.web Sabang. Sa programang Straight to the Point, atin naging kaagapay this morning si Radyo Man Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Aswan, Tatak Arimen.